Guys, wala pa akong next content na i-animate Taekwondo? Ay, dun nga pala sa last upload ko may kasamang taekwondo. Imagine, sasaba ka sa taekwondo tapos ganito itsura mo. O diba ang uncomfy? What if yun na lang? Taekwondo experience. Aray! Coach! Grabe, sagad na talaga to. Hindi na... Aray! Tingin mo gagawin din kaya natin yan? Kaya mo pang i-stretch yan. Ay, coach! Feel ko mapupunit na hita ko. Pag napunit, edi lalong mong may stretch. Oh, next na kayo mag-stretching na kayo. Guys, alas na kaya tayo. Ngayon, since hindi tayo nakaabot ng Halloween, ikakwento ko na lang yung naging experience ko noong time na napagdesisyonan kong sumali ng taekwondo. Ate Sage, anong connect ng taekwondo sa Halloween? Huh? Wala. Trip ko na talaga siya pang intro. Tanda ko pa, grade 4 ako noon nung sumali ako ng taekwondo. Oh, sa mga hindi pa nakakaalam, may club tayo ng taekwondo and ako yung coach doon. Unti pa lang members natin, so kung gusto niyo sumali, punta na lang kayo sa left wing building sa pinakadulo. Sobrang curious ko noon kasi parang ang cool pakinggan ng taekwondo. Note, hindi ko pa alam kung ano yung taekwondo Cool lang siya pakinggan kaya natripang ko sumali. Hindi ko naman expect na lalaban-laban pala ako dyan. Nabalitaan ko noon na may isang kaklase na ako nakasali. So, para sa akin, plus point na yun kaya nag-decide na akong magpaalam sa nanay ko. Pumayag naman that time yung mama ko. Pero yung papa ko, medyo hesitant siya. Understandable naman since iisa lang akong babae sa aming magkakapatid so medyo protective talaga yung papa ko. Lalo na, alam niya grabe training sa taekwondo so medyo matagal ang pagpapaalam yung ginawa ko. Pa, dali na. Ayaw mo nun, matututo ako dumipensa. Kaya ko yun pa. Tsaka, pag natuto ako pa, hindi ka na masyadong mag-aalala. Madali lang yun, promise. Sige na. Soon enough, napapayag ko ng tatay ko. So, tomorrow... Good morning, everyone. Meet your new member, si Sage. Kyle, ikaw na mag-training sa kanya ng basics para makasabay sa inyo. Meet Kuya Kyle. Not his real name Si Kuya Kyle, if I can remember correctly, ang pinakamatagal na member ng club. So let's just say na siya yung pinaka-leader. Grade 6, mabait, considerate, and very magaling. Si Kuya Kyle yung nag-asikasa sa akin nung first days ko and tinuro niya sa akin yung mga basics. Tamang pagsipa, tamang stance and form, and yung mga basic movements. After 3 days ata, kasabay ko na mag-training sila Kuya Kyle and yung kaklase ko nga na sinasabi kong nauna lang sa akin ng onte. And hindi na rin si Kuya Kyle yung nagtuturo sa akin kundi mismong yung coach na. Grabe. Abang aga. Good morning. Start na kayo mag-stretch and tatakbo tayo around school. Mga 3 laps siguro para magising mga katawan nyo. Teka, tama ba narinig ko? 3 laps? Around school? Nababaliw na ba to si coach? So ganito kasi itsura ng school namin. Bale, walang ikutan sa loob so sa labas ang takbo namin. If sa loob, medyo onti lang yung open space so maliit lang yung tatakbuhin. Pero kung sa labas, talagang hingal kabayo ka after. At last, dumating na ang pinaka-hinihintay ng mga players. Ano yon? Siyempre, ang competition day. Dito na namin makikilala kung sino magiging kalaban namin na galing sa ibang school.
Siyempre ako, kabado kasi malay ko ba kung sino or anong mga kalabang ko. Mamaya gorilla na pala, tas excited pa rin ako. Rar. Oh, ready ka na? Yes po. Basta tandaan mo lahat ng training ha. Basta may makita kang chance, i-grab mo na agad. Hindi mahalaga na ulo palagi. Kahit sa katawan pumuntos ka. Noted po ko. Ano ba naman tong mouthpiece na to, coach? Need ba talaga to? Pwede mo namang tanggalin. Basta pag nasipa ka sa ipin, walang iiyak pag natanggal ha. Okay. Basta pumuntos, kahit anong mangyari. Dead mo kung sa ulo or sa katawan, basta pumuntos ka, Sage. Hulaan niyo kung nanalo ako. Siyempre! Hindi. Hays. Okay lang talaga. Hindi naman siya masakit sa heart. Hindi naman ako pinanghinaan ng loob. Hindi din siya masakit sa katawan kasi nakailang strike sa akin yung kalabang ko. Hindi naman ako na-guilty kasi kahit na sobrang dedicated sa akin ni coach, natalo pa rin ako. Pero for me, gets ko naman yung pagkatalo ko kasi sa totoo lang, pinangunahan talaga ako ng kaba. Ang anticlimactic ng ending, no? Gabi ako magkwento sa pinagdaanan kong training tapos talo lang. Pero point is, mahirap man yung training, naging sobrang memorable niya sa akin. Ang dami kong nakilala dun. Sila ba naman yung mga nag-serve as my ates and kuya? Hindi man ako nanalo nung unang laban, pero at least hindi ako sumuko. Kwento ko na lang yung kasunod if ever nasipagin ako. Yun lang. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Wala na, nababaliw na.